Assalamualaikum sa lahat ng mga kapatid natin at sa lahat po ng subscribers ng Green Thumb TV. Mag-update tayo mga ka-Green Thumb sa atin pong tanim na watermelon. Ito po ay isang buwan na po mahigit, no? May pa ilan-ilan na pong bunga yung ating watermelon mga ka-Green Thumb. Ang variety po nito ay Sweet 16. So isang bisis lang po ito na ulanan. Buong akala ko nga ay hindi na po siya makasurvive sa sobrang init po ng atin pong panahon ngayon. Alhamdulillah. At saka hindi na rin po ako nakapag-drenching nito. Gawa ng wala naman po akong pangbanlaw. Kasi yung amin pong ginawa pong balon dyan, dalawa yan, tuyuan na po ng wala na talagang laman. Hindi na po talaga ulan kasi dito. Hinayaan ko na lang mga Green Thumb, no? Pero ginamasan namin mga 2 weeks na po yung nakalipas. Yan ang advantage pag naggamas tayo pag masyadong mainit yung panahon. Patay talaga yung mga damo. Ang ginawa namin ay nilagay lang namin dyan para compost na rin mga ka-Green Thumb. So kung sino po yung nakasubaybay po sa akin pong channel, ito po yung dati pong taniman natin po ng atsal. Dito po tayo nagkaroon ng first vlog sa tungkol po sa mga guide na binibigay po natin sa atin po mga kapwa kapartner, no? Dito po tayo unang nagtanim ng sili. Tapos itong plastic mulch mga ka-Green Thumb, yan alhamdulillah, no? 2 taon na po ito dito, no? Malapit na siyang mag 2 taon itong ating plastic mulch. Ang brand po nito ay Super, no? Kung sino po yung gustong umorder ng plastic mulch, i-kontakin nyo lang po si Mr. Isaac Kaasi ng Nueva Ecija. Siya po yung lagi po nating kinokontak pagka tayo po ay nangangailangan ng mga agricultural supply, yung mga materialis po na ginagamit natin, yung plastic mulch, mga drip hose. Meron din po siyang yung sa sprayer, no? Maganda po yung kanya pong sprayer na single, no? At saka mura pati. So alhamdulillah, no? Pinabayaan na natin. Napakaganda ng kanya pong tubo. Ang basal natin ito mga ka-Green Thumb ay yung guano at saka Unique 16. Yun, isang bisis lang mga ka-Green Thumb. Hinayaan na lang din namin yung kanya pong mga side shoots. Kasi buong akala ko ay hindi na po niya kakayanin yung sobrang init na panahon. Yan, kasi El Niño tayo. Pero base sa sa atin pong research tungkol sa tanim na ito, ay gustong gusto po niya yung tag-init. Mas maganda po siya, yung last quarter of the year. Yan po yung pinakamagandang magtanim ng watermelon, kasi iwas po tayo dun sa mga blight. Napakaganda, alhamdulillah. Yan, hindi na rin kami nito nag-spray. Yan, kasi nakapag-plant rotation po kami dito dati. Yan. May mga kinainan po siya ng uod, pero hindi gaano. Yan. Medyo malaki-laki din to mga Green Thumb. Kasi pati doon sa kabila ay watermelon pa rin yan. Dalawang kulang-kulang 2 lata. Pero merong mga patay. Yan, hindi po nabuhay lahat. kasi direct lang po yung pagtanim namin ito.
at hindi na po inulan simula nung kami po nagtanim. Yan, hindi na nga namin nabigyan ng guide para sila po magpang-abot dyan sa may mga bagaso na yan. Siguro hayaan ko na lang din to. Kami na lang yung iiwas. Wag po namin maapakan yung kanya pong mga dahon. Dito ay ito deficiency talaga to. Kulang talaga tayo ng abono nito. Magdidrinsing na lang siguro tayo nito sa susunod na mga araw. Yung siguro may may potassium na. Kasi flowering stage na po yung atin pong tanim. Yan, alhamdulillah. Isang beses lang po ito na ulanan, at saka yung ulan ay hindi pati malakas yung ulan, yung rain shower lang. Pero mas mataas talaga tong ugat nitong ganitong uri ng tanim. Sumisiksik talaga sa ilalim ng lupa, kaya nakakapagkolekta pa rin ng tubig yung mga ugat nito kahit nasa El Nino season tayo. Yun ayos pa rin yung kanya pong ipinapakita. Dito po ako ng kahit tanghaling tapat. Yan, tuyong-tuyo na po itong lupa. Yan Yan. Wala na talaga Pero dahil penetrate na talaga yung ugat ng ating watermelon sa mas malalim na portion sa lupa. Yun, kaya nakakapag-kulikta pa rin siya ng basa doon sa ilalim. Tolerant to sa mainit na panahon itong ganito pong tanim. Pero sana magkakaroon talaga tayo ng ulan, kasi doon sa kabilang area mga ka-green thumb, yung atsal natin doon uhaw na talaga. Saka natatakot na tayong mag spray ng insecticide. Dami pa namang trips, pati yung watermelon natin doon, kasi may tanim din kami doon sa gilid po ng mga sili na watermelon. Nahawa sa sa dami ng trips. Pati yung watermelon ay kumulot na rin yung kanya pong mga dahon sa dami ng trips. Pero dito alhamdulillah mga ka-green thumb, so maganda talaga yung yung kanya pong ipinapakita. Ayun, may pailan-ilan na bunga. Ito pa, may bunga na rin dito. Ayan, mashallah. Nakaka-amaze talaga nung minsan ko na lang to binibisita dito. Once a week na lang. Pinapabayaan ko na nga kasi nakafocus ako dun sa kabilang area. At saka nagkasabay-sabay na tong trabaho dahil nagpapa-harvest na tayo ng atin pong tubo yan sa unahan. Yan, tapos na yan na harbisan. Kaya napabayaan. Inaalagaan siya ng kalikasan. Walang sprayan, walang foliar. Ang kanya pong pataba ay lamang po yung kanya pong basal. Yan, tingnan natin tong atin pong bubon. Yan, yung balon natin ay wala na talagang kalaman-laman, tuyong-tuyo na. Pero lumalaban yung tanim natin. Sana ay magkakaroon ng ulan inshallah, kasi doon sa unahan kanina may mga thunderstorm dyan. Akala ko nga makakarating dito, pero siguro hindi pa panahon. Nakikita naman natin yung ating tanim na lumalaban naman siya sa init ng panahon. So okay lang, pasensya muna.
wala tayong magagawa. Napakalayo po ng tubig dito. So tamang tama, may mga dahon na yung atin pong malunggay. Pwede na to pang gulay mamaya. Mag-harvest na lang din ako ng ating malunggay. Yan, meron pa rin tayong yung kulay pula na talbos ng kamote. Yan, so yun lang po muna mga kagrintama, at happy farming po sa ating lahat. Assalamualaikum.